Karobi, aminin mo, napansin mo lang ang battery mo nung hindi na siya nag-start. Tama ba? Sa motor kasi, ang engine yung puso niyan, pero ang battery ang unang humihina. Kaya pag mali ang battery mo, kahit gaano ka kaalaga sa motor mo, guys, iiwanan ka niyan. Mga Karobi, pag-usapan natin yung isang bagay na madalas nating binabaliwala, pero pag pumalya, wala kang ride. Ito yung battery, no? Sa totoo lang, karamihan sa atin, napapansin lang ang battery kapag ayaw na mag-start ng motor. Yung tipong isang pindot mo, no? Isang pindot lang, no? Tapos click na lang ang maririnig mo. Doon mo marirealize na importante pala siya. Pero real talk lang, no? Hindi lang pang start kasi ang battery. At alam naman natin yan, no? Ito yung nagbibigay ng stable na kuryente sa bagong motor mo, no? Dito umaasa ang ECU, fuel injection, ilaw, panel. Ibig sabihin kung mahina o hindi stable ang battery mo, ramdam mo agad sa performance. Parang hirap huminga yung makina. Parang may sablay, hindi siya consistent. At sa setup dito sa Pilipinas, mas challenging pa. Kasi nandyan yung traffic, yung init, biglang ulan, short rides araw-araw. Hindi kasi nabibigyan ng chance na yung battery natin na ma-full charge. Kaya mas mabilis siyang mapagod. No? Napapagod agad siya. Kaya hindi sapat na basta umaandar ang motor mo ngayon. Ang tanong kasi dapat dyan, consistent pa ba ang takbo niya? Kasi mga Karobi, sa motor, hindi lahat ng problema obvious. Yeah? Parang lang yan, parang nasa puso lang yan. Pero ang battery, tahimik lang yan. Hanggang sa isang araw, iiwan ka na lang yan sa daan. Ngayon, Karobi, para mas malinaw, tingnan natin yung realidad ng battery market dito sa Pilipinas. No? Hindi kasi lahat ng battery pare-pareho. May kanya-kanya silang lakas, presyo, at target na rider. Ayan. Unahin natin yung Model Y. No? Ito kasi yung pinaka-accessible, madali hanapin, no? Kahit saan meron. Practical choice siya para sa daily riders. Kasi kung ang priority mo is reliability na hindi masakit sa bulsa, ito yung safe option. Sunod natin yung Yuasa. Ito yung medyo premium side. Kilala si Yuasa bilang OEM ng maraming brand. Ibig sabihin, ito yung klase ng battery na ginagamit mismo ng manufacturers. Mas mahal siya, pero ang kapalit ay consistency at long-term reliability. No? Ang sunod natin dyan, yung GS battery. Yan. Ang GS battery, nasa gitna siya. Hindi siya ang pinakamura, hindi rin siya ang pinakamahal. Balance choice, ika nga, sa mga riders na gusto ng reliability without going full premium. Then, sumunod, nandyan din si Amaron. No? Kilala siya sa durability, lalo na sa init. At yan, mainit. At alam naman natin na dito sa Pilipinas, init pa lang, mga Karobi. Ang init ang kalaban ng battery. Kaya maraming daily riders ang nagtitiwala dito. Ngayon, next natin yung AGM batteries. Ito yung mga budget options, no? Mura sila, mura. Oo, pero kailangan mo maging aware kasi hindi lahat ng mura tipid. Minsan, advanced gastos lang yan. Kasi kung bibili ka ngayon ng mura tapos papalitan mo ulit agad, so ang ending, mas napapagastos ka pa. Kaya, mga Karobi, hindi lang presyo ang tinitingnan natin dito. Dapat tinitingnan mo rin kung saan ka babagay bilang rider. Kasi Karobi,
hindi pare-pareho ang gamit nating mga motor, no? Hindi pare-pareho ang gamit natin kung paano natin gamitin ang ating mga motor. At doon papasok yung tamang pagpili ng battery natin. Pag-usapan naman natin yung dalawang pinaka-common na klase ng battery na makikita mo sa market. No, yan yung AGM at lead acid. Unahin natin yung AGM. Yan. AGM stands for Absorb Glass Mat. Simple lang. Sealed siya, ibig sabihin wala kang iisipin na tubig. Walang maintenance, kabit mo, gamitin mo tapos. Yan yung AGM. Ano? Mas stable din ang performance niya. Mas consistent ang voltage. Kaya bagay na bagay siya sa mga modern motorcycle, lalo na yung may mga fuel injection. Yan. Pero syempre may kapalit. Yan yung mga mas mahal na mga battery. Ngayon, punta tayo dun sa lead acid. Ito yung traditional na battery. Yung may tubig at kailangan mong bantayan. Kailangan mong i-check ang level at magdagdag kapag kulang. In realidad, mas mura siya upfront. Kaya maraming riders ang naa-attract dito. Pero Karobi, dito pumapasok yung realidad, realidad. Kapag hindi mo siya naalagaan, mas mabilis siyang bumigay. At kapag napabayaan mo, pwede ka pa niyang iwan sa gitna ng biyahe. So isipin mo na lang ganito. Yung AGM parang automatic, yung lead acid parang manual. Pero pareho kang makakarating, no? Magkaiba lang ng effort. Ngayon ang tanong, ano ang mas bagay sa'yo? Ito na yung pinaka-importante. Real talk sa paggamit natin dito sa Pilipinas. Kasi kahit gaano pa kaganda ang battery mo, kung mali ang gamit mo sa motor, babagsak at babagsak niyan. Unahin natin yung short rides. Kung ang biyahe mo araw-araw, papasok, pauwi, ilang kilometro lang, hindi laging nabibigyan ng chance ang battery na mag-full charge. Ibig sabihin, gamit ka ng gamit pero hindi siya nakakabawi. Pangalawa, yung traffic. Alam naman natin dito sa Metro Manila, stop and go tayo, no? Stop and go lagi. Start ka ng start, preno ka ng preno, nakailaw ka pa. Lahat yan kumakain ng battery. Dagdag mo pa ang mga accessories natin, no? Meron tayo auxiliary lights, no? Meron tayong phone charger. May action cam tayo. Lahat yan may load. At habang dumadami ang gamit mo, mas bumibigat ang trabaho ng battery. Ngayon, ito yung madalas na hindi napapansin. Hindi paggamit ang kalaban ng battery, kundi yung hindi paggamit. Kapag matagal mong hindi ginagamit ang motor mo, unti-unting nauubos ang charge. Ano yan guys, proven yan. Tahimik lang siya, walang warning, ramdam mo hanggang sa isang araw, pag start mo wala na. Kaya minsan, mas mabilis pang masira ang motor na nakatambak kaysa ginagamit araw-araw. Kaya Karobi, hindi lang sa brand o presyo umiikot ang usapan natin, no? Nasa paggamit mo rin yan. Kung paano mo siya dalhin sa araw-araw. Kung paano mo siya alagaan kahit hindi mo ginagamit. Kasi kahit gaano pa kamahal ang battery mo, kung mali ang paggamit mo, pareho lang din ang ending. Ngayon Karobi, pag-usapan natin yung mga common mistakes pagdating sa motorcycle battery. Kasi minsan, hindi battery ang problema, kundi tayo na rin mismo. Unang pagkakamali, unang-una dyan, yung maling size o maling specs. Hindi porke kasi siya, pwede na. Kailangan tugma siya sa requirements ng motor mo. Kapag mali ang specs, hirap ang battery makasabay sa demand ng system mo. Pangalawa, budget agad ang inuuna, no? Gets natin yan. Una-una makatipid tayo. Pero pag sobrang baba ng quality, mas maikli ang buhay. Ang ending, pabalik-balik ka sa bili. Pangatlo, walang check sa charging system.
kahit brand yung battery, no? Kung mahina ang charging system mo, hindi rin siya tatagal. Dapat chinecheck din natin ang stator at rectifier. Hindi lang basta palit ng battery. Pang-apat dyan, yung pinababayaan yung hanggang mamatay. Yung tipong ginagamit mo lang tapos hindi mo iniisip hanggang sa ayaw mo na mag-start. Walang maintenance, walang check, walang pakialam. At yung panghuli, hindi ginagamit ang motor. Yan, akala ng iba mas safe pag nakapark lang, no? Pero sa totoo lang, mas mabilis ma-drain ng battery pag hindi mo ginagamit. Kaya, Karobi, no? Tandaan natin to. Hindi sapat na bumili ka ng magandang battery lang. Hindi sapat yun. Kailangan tama rin yung pagpili mo. Tama ang paggamit mo, tama ang pag-aalaga mo. Kasi sa dulo ng araw, no? Hindi battery ang unang susuko. Ikaw ang mapapagod, kakatulak. Ngayon, Karobi, after lahat ng yan, ito na yung tanong. Ano nga ba ang tamang battery para sa'yo? Unahin natin yung daily commuter. Kung ang gamit mo ay papasok, pauwi, araw-araw sa traffic, kailangan mo ng battery na practical, reliable at madaling palitan kapag kailangan. Dito papasok ang mga brands tulad ng Motolite at Amaron. Hindi sila pinaka-premium pero swak sila sa real world dito sa Pilipinas. Ngayon, kung ikaw naman ay long rider or gusto mo ng mas consistent na performance, pwede kang tumingin sa Yuasa o GS battery. Ayan, mas mahal sila, oo, pero ang binabayaran mo dito ay stability at long-term reliability. Kung ikaw naman ay nasa budget side, no, pwede ka sa generic AGM. Pero kailangan malinaw sa'yo yung short-term solution ito. Hindi ito yung pangmatagalan kung heavy use ang motor mo. Kaya, Karobi, hindi ito usapan ng ano ang pinaka-the best para sa'yo. Usapan ito ng ano ang bagay sa'yo. Yan. Sa klase ng biyahe mo, sa kondisyon ng daan mo, sa paraan ng paggamit ng motor mo. Kahit gaano pakaganda ang battery, kung hindi siya tugma sa lifestyle mo, hindi rin siya tatagal. Kaya pili ka ng maayos. Hindi dahil sa hype, hindi dahil sa presyo. Kundi dahil alam mo kung paano mo gagamitin ang motor mo araw-araw. So mga Karobi, sa dulo ng lahat ng to, madali lang ang takeaway. Hindi lahat ng battery pare-pareho. At hindi rin pare-pareho ang gamit ng mga motor. Kaya bago ka bumili, huwag ka lang tumingin sa presyo. Huwag ka lang tumingin sa brand. Tingnan mo kung saan ka babagay bilang rider. Kung paano mo ginagamit ang motor mo araw-araw. At kung gaano kahaba ang biyahe mo. Siyempre pa, kung paano mo siya inaalagaan. Kasi dun talaga nagkakaiba ang experience. At kung gusto mo ng mas malinaw na comparison, brand by brand, type by type, ginawa ko na yung research para sa'yo. Nandun yung breakdown ng AGM at lead acid. Yung positioning ng bawat brand at kung saan sila swak sa real-world riding dito sa Pilipinas. Check mo yung link sa comment para next time na bumili ka ng battery, hindi ka na manghuhula. Sigurado ka na.